those things which we have wrought, but to have received a full reward. Ito lang ang Panginoon. Kailang Diyos, muli ito Panginoon sa mahaling ito, na muli sa pagbubuhay-buhay na yung mga salita at mga Panginoon. Niyapin mo kami, Panginoon Diyos, ay patuloy mong biyayaan ng mga salita mo ito. Sapagkat ang salita mo ay biyaya, ang iyong mga gawa sa amin ay biyaya, ang iyong mga patukala sa amin ay biyaya. Pag-amin itong napapatunayan, sapagkat sa aming pagkakaunawa ng lahat ng ito, o Diyos, sa amin ay pagpapala. Kaya kami ay mananalig at mananahan sa aming pagkakatiwala sa iyo, sapagkat pinangyayari mong lubos, naman ang iyong pagalingin, at sa iyo mga kinalulugdan, ikaw ay may kahabagan, at ikaw ay naawa. At sa iyo mga kinalulugdan, ikaw ay nagpapala, at ikaw, Diyos, ang nagiging kanilang panggulan. Sa iyo kami tumitiwala, Panginoon, sapagkat nasa iyo ang buhay, nasa iyo ang mga pangako. At sa pamamagitan nito, kami ay patuloy na nagpapasako sa iyong Espiritu, sa iyong kapangyarihan, at sa iyong kadakilaan, at sa iyong paghahari mo ng buhay. Ito, Diyos, wala kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Pwede ito tayo mga po. Ang binasa natin ay 2 John chapter 1 verse 8. Amen. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Amen? Mag-iingat kayo sa inyong sarili. Amen? Kaya sabi niya, ingatan natin ang ating sarili. Ingatan natin ang ating pagkakatiwala sa Panginoon. Amen? Na tayo ay huwag madaya ng sinuman. Amen? O huwag tayong makasumpong ng katitisuran sa kanino man. Amen? Huwag tayong manghina at huwag tayong matisod. Amen? Sapagkat sa mga natitisod ay walang kaluguran sa Diyos. Amen? Paano walang kaluguran? Natisod siya dahil sa kanyang nakita. Amen? Sino ang mas malaki ang kasalanan? Yung nagtisod o yung natisod? Yung natisod o yung natisod? Sino ang mas malaki ang kasalanan? Kasi alinman sa dalawa, sa Diyos walang kaluguran. Amen? Gano'n nga, klaro ka, wala kang kaluguran sa alinmang bagay. Gumawa ka ng hindi maganda, kaya natisod ang iyong kapwa, hindi nakalulugod ito sa Diyos. Amen? Doon naman sa natisod, ang ibig sabihin nun, kaya siya natisod, ay wala siyang paglago sa kanyang pananampalataya. Kasi ang taong matitisurin ay hindi pa siya matured sa salita ng Diyos. Amen? Ang taong matitisurin, hindi siya matured sa salita ng Diyos. Kaya na lamang ng bata, kunting harang, ganito mga bagay lang. Pag nadaanan ng bata yan, matitisod agad. Dahil siya ay nasa kamusmusan pa lamang. Amen. Kaya ang payo ng Biblia, tayo ay magsilago. Amen. Tayo ay mga tuto sa mga salitang ito. Tayo ay magpakatibay sa mga salitang ito ng Panginoon. Amen. Payo ng banal na kasulatan, tayo ay magpakalakas. Amen. Paano mo masasabing malakas ang isang
mananampalataya kung siya ay matitisurin? Paano mo masasabing malakas ang isang Kristiyano kung siya ay madaling mainis o madaling mabagot? Amen? Asan ang paglago? Asan ang paglago? Sabi ko nga nung nakaraang linggo, anumang bagay na dinadala tayo ng ating paningin o anumang bagay na dinadala tayo ng Diyos sa isang pangyayari, tingnan natin kung anong biyaya ang dala nito sa atin. Amen? Tingnan natin kung anong biyaya ang dala nito sa atin. Kaya yung huling talatang binasa natin kanina, ang biyaya nawa ng Panginoon ay mapa sa mga banal. Ganun nawa dapat ang mangyari sa atin, na sa bawat pagkakataon, sa bawat panahon, anuman ang mangyari, anuman ang marinig natin, anuman ang makita natin ang biyaya ng Diyos. Amen? Makita natin ang biyaya ng Diyos. Ngayon, ang biyaya ng Diyos, masusumpungan lang naman natin yan sa kanyang mga salita. Amen? Sa kanyang mga salita. Maraming panginis ang sanlibutan. Saan kahuhugot ng biyaya ng Diyos pangontra sa mga panginis ng sanlibutan na ito? Salita ng Diyos. Amen? Ngayon, kung wala kang naipon na salita ng Diyos sa iyong puso at sa iyong kaisipan, mahuhulog ka talaga. Matitisog ka talaga. Kaya search the scripture, ang sabi ng Biblia, para tayo ay magkaroon ng panlaban sa sanlibutan na ito. Amen? Panlaban sa sanlibutan na ito. Lalabanan natin ang sanlibutan. Lalabanan natin ang mga espiritong hindi natin nakikita. Lalabanan natin ang mga bagay na panginis ng kaaway sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kung sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling pangunawa, may kakayanan din tayo siguro, pero 5% lang, 1 to 5% lang ang kakayanan natin para talunin yun. So hindi natin kakayanin. Ang talagang magpapatiway at ang magpapalakas sa atin at magdadala sa atin sa pananagumpay ay ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay biyaya para sa atin lahat. Amen. Ang salita ng Diyos ay kalakasan sa bawat mananampalataya. At kung wala ito, mahuhulog tayo. Mahuhulog tayo sa bigal ng sanlibutan. Mahuhulog tayo sa gawa ng sanlibutan. Madadala tayo sa agos ng sanlibutan. Amen. Kaya naman natin napagtatagumpayan ang sanlibutan dahil mayroon tayong salita ng Diyos sa puso natin at sa isip natin. Na nilalabanan natin ang sanlibutan na ito dahil sa mga salitang naipon natin. Amen? Yan lang naman eh. Hindi ka pwedeng gumamit ng baril na hindi mo alam gamitin. Amen ba? Hindi ka pwedeng gumamit ng sandata na hindi mo alam kung paano siya gamitin. Ganon din sa salita ng Diyos. Hindi natin matatalo ang sanlibutan kung wala tayong may impok na salita ng Panginoon. Kasi hindi naman, ang kaaway, hindi kanya bibigyan ng panahon para magbasa ng Biblia para talunin mo siya. Amen? Hindi. Sa pagkakataon, gagawa na ang kaaway para ikaw ay madaya, para ikaw ay lituhin. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin sa kaaway, magbabasa muna ako, mag-research muna ako, kasi ganito. Hindi. Kailangan meron ka agad panlaban sa kanya na salita ng Diyos para pagtagumpayan mo ang kaaway. Amen? Ganun ang gagawin natin. Hindi tayo sa ating sarili. Kung sa ating sarili, sariling kaunawaan, sariling kaalaman, madali tayong madala ng agos ng sanlibutan. Because we are in the flesh. At madali tayong
mahigayat ng gawang laman, ng gawang sanlibutan. Pero kung tayo ay may mga salita ng Diyos, wala, kayang-kaya natin yan. Amen? Ganun lang naman. Tayo ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili sa atin kung ano, kung ang salita ng Diyos ay nananatili sa atin. Kung ang salita ng Diyos ay nananahan sa atin. Amen? If you abide in me, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, and my words abide in you, whatever you ask in my name, it shall be given unto you. Kung tayo ay manahan sa ating Diyos, at ang kanyang salita ay manahan sa atin, tayo ay magtatagumpay. Amen? Ngayon, paano mananahan sa iyo ang salita ng Diyos? Kailangan alam mo ang ibig sabihin ng binabasa natin. Nawaan mo ang binabasa mo. Amen? Kumbaga, nananatili sa iyong kaisipan at sa iyong puso yung ibig sabihin ng binasa mo. Kahit na hindi mo alam kung saan nakasulat. Basta alam mo kung ano ang katuwiran ng Biblia, kaya mong daigin ang ibang espiritu. Amen? Kaya mong daigin ang ibang espiritu. Ngayon, kung ang ating pakikipagbaka ay sa sanlibutan na ito, ay hindi sa pagpagitan ng laman at dugo, sa spiritual tayo tumingin. Amen? Pero mayroon din naman tayong pakikipagbaka sa laman. Marami tayong pakikipagbaka sa laman. Di ba? Siyempre, pag ginutom ka, kawawa ka rin. Sabi nga rin Pastor Efrem, iba ang pananampalataya ng busog, iba ang pananampalataya ng gutom. Pag gutom ka na, wala ka ng pagkain, nag-iisip ka na. Iba na kaisipan mo. Lalo na pag nagdidilim na ang paningin mo at nakakita ka ng manok ng kapitbahay. Mag-iiba talaga ang paningin mo. Mag-iiba ang pananaw mo. Amen. Magpakatibay tayo sa ating pananampalataya. Sa mga bagay na ito, ingatan mo ang iyong sarili dahil ang Diablo ay parang leon na umuungal para tayo ay ibagsak. Amen? Tayo ay ibabagsak ng kaaway, lalong-lalo na, sabi ng Biblia, na alam niya na kaunti na lamang ang panahon niya. Kaya mag-ingat kayo sa panahon na ito. Amen? Kaunti na lamang ang panahon ng kaaway na ilalagay niya rito sa sanlibutan. Alam niya yan. Bakit? Pag ginunaw na ng Panginoon ng sanlibutan, winasak na ang lahat ng masama, wala nang pagkakataon ng Diablo para dayahin na mamatuwid. Bakit? Ibubulid na siya ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. Ang Diablo wala pa sa dagat-dagatang apoy. Ibubulid pa lamang siya sa impyerno. Amen? Doon. Sa panahon na lipulin ng Diyos ang lahat ng masama at ang mga kaluluwa ng mga masasamang ito, buburahin silang maguli at dadalhin sila, ibubulin sila ng Diyos doon sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy. It's written in Matthew 25. Tingnan natin. Naturayan ko lang sa inyo. Nasabi ko na to sa inyo, pero linawin natin ulit na okay, 25:41 ng Matthew. Kung magkagsasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, sinong mga nasa kaliwa ito? Yung mga nasumpungan ng Diyos na masama.
Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Paano sila sinumpa? Tatanggap sila ng kamarusahan. At pasaapoy na walang hanggan, ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy, sa English, a place of torment. Pagdurusa, na ano? Na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Sa kanya, ang impyerno, sa kanila talaga inihanda. Amen. Ang masama at kasama ng diablo ay ibubulin sila sa walang hanggang apoy na doon sila inihanda. Okay, let's go back. Amen? Yung 2 John. Yan. Ingatan natin ang ating mga sarili na huwag tayo padaig sa masama. Kundi bagkus daigin natin ang masama. Paano natin dadaigin ang masama? Mas lalo tayong maging masama? Kasi gano'n naman. Ang mahina ay dadaigin ng malakas. Ang mahinang masama ay dadaigin ng malakas na masama. Ganun ba? Hindi. Pandaig natin sa masama ay ang mabuting gawa. Daigin natin ang masama sa pamagitan ng mabuting gawa, pamagitan ng ating makatuwirang gawa. Amen? Makatuwirang gawa. Yung mga masasamang tao, yung mga umati sa atin, pwede naman natin silang pagsabihan. Ano? Makipagkatuwiran lang tayo ng ayon sa katuwiran. Yun naman ang mabuti. Kasi yung baluktot na katuwiran nila ay itutuwid mo ng tamang katuwiran. So hindi masama, makipagkatuwiran lang tayo. Basta huwag nyo lang dalhin sa, huwag nyo lang hayaang mauwi sa pakikipag-away. Amen? Huwag nyo hayaang mauwi sa pakikipag-away. Amen? Katuwiran lang naman. Ituro mo sa kanya ang tamang katuwiran patungkol sa mga bagay na hindi ninyong pagkakaunawaan. Mamaya, hayaan nyo lang kung salita sila ng magsalita kahit wala sa katuwiran. Hayaan nyo lang na gano'n. Hindi. Dadaigin mo sila sa pamagitan na ituturo mo sa kanila ang matuwid na bagay. Amen? Ay ingatan natin ang ating sarili sapagkat ang diablo ngayon ay maigsi na lamang ang panahon at gumagawa siya sa lahat ng pagkakataon para ang mga lingkod ng Diyos ay mahulog. Sabi ng 10:45 ng Hebrew. 10:35. Huwag nga ninyo itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Amen. 36. Sapagkat kailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. 27. Kasama mo yun? Okay. 35. Huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Huwag ninyong itakwil. Amen? Kapag huwag natin kalimutan na lamang agad-agad ang mga bagay na nakitaan natin ng katunayan mula sa salita ng Diyos. Amen? Pinagpala tayo ng Diyos. Sa karamdaman, pinagaling tayo ng Diyos. Amen? Sa kahirapan, pinalaya tayo ng Diyos. Huwag natin kalimutan yon. Amen? Huwag natin kalimutan yon. Kundi bagkus, alalahanin natin lagi ang mga biyayang ito ng Diyos sa atin at tayo ay magpakalakas sa ating pagkakatiwala sa Diyos. Amen? Hayaan natin na tayo ay magtumibay sa pagkakatiwala natin sa Diyos. Sa atin kasi, minsan, nung tayo ay bago pa lamang, parang ang paglilingkod natin ay parang madali. Tingin tayo sa Panginoon, bibigyan tayo agad ng Diyos. Ngunit, katagalan, habang tumatagal tayo sa Panginoon,
yung hinihiling natin sa Panginoon ay parang ang tagal din ibigay. Amen? Parang ang tagal din ibigay. Pero, sabi ng Biblia, huwag ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala. Amen? Sapagkat minsan sa ating paglilingkod, napatunayan na natin ang kapangyarihan ng Diyos. Amen ba? Ginawa ng Diyos yun para manampalataya tayo na ang Diyos ay Diyos. Amen? Ngayon, anuman ang mga bagay na ipinakita sa atin ng Diyos upang tayo ay magpakalakas sa Kanya, huwag natin pabayaan, huwag natin kalimutan. Gamitin natin yun upang tayo ay patuloy na magpakalakas. Kahilingan natin, 2 taon na hindi mabinibigay ng Diyos, patuloy kang magtiwala sa Diyos. Amen? Patuloy kang magtiwala sa Diyos. Huwag mong itakwil ang iyong pagkakatiwala sa Diyos. Paano yan? 10 taon na hindi pa binibigay? Ano? Tatakwil nyo na? 10 taon na hindi binibigay? Baka naman, ibahin mo ang iyong hinihingi. Baka sakali. Humingi ka ng iba. Baka hindi yan para sa iyo. Amen? Pero, hindi liko ang Diyos. Hindi, tawag nito, hindi mahina ang kapangyarihan ng Diyos para hindi pagkaloob sa iyo. Amen? Yung pagkakatiwala natin sa Panginoon na minsan napatunayan natin ang Diyos ay Diyos ng himala, huwag mo nang alisin sa sarili mo yun. Dahil lang sa isang panalangin na hindi ka nasagot, aalisin mo na yung paniniwala mo na ang Diyos ay Diyos ng himala. Huwag daw mangyari. Amen? Yung ating pagkakatiwala sa Diyos ay panatilihin natin. Huwag nating itakwil ang ating dakilang pagkakatiwala sa Diyos. Amen? May mga bagay na minsan dahilan para tayo ay parang matabang na sa paglilingkod. Amen. May mga kadahilanan gano'n. Hindi yung sabihin. Minsan ako, kaya lang, ang maganda lang sa amin dahil kami ay nagtuturo. Hindi namin hinahayaan na yung pagtatabang na yun ay manatili ang isang linggo. Dahil kailangan namin sa pagharap sa inyo, malakas kami na magturo. May pakita namin ang aming kalagayan sa spiritual na malakas kami sa pananampalataya. Nakakaranas din kami ng gano'n, nanghihina parang yung tinatabangan na nakakaranas din kami. Tao lang din kami. Amen? Nasabihin mo, malakas ang espiritu, pero ang laman ay mahina. Sabi rin niya na Apostol Pablo. Amen? Pero kagandahan nga sa amin, hindi namin hinahayaan na manatili sa amin yun isang linggo. Amen? Dahil kailangan malakas kami na magturo sa inyo pagdating ulit ng linggo. Amen? Napagtagumpayan ko ba? Napagtagumpayan ko. So kung kaya kong pagtagumpayan ng mga ganong damdamin, kaya nyo rin. Amen? Sa pamagitan ng ano? Salita ng Diyos. Salita ng Diyos. Amen. Kaya balikan nyo yung mga bagay na napatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang Diyos sa inyo. Amen? Ano ba ang Diyos? Ano ba ang naging biyaya ng Diyos sa akin? Balikan nyo. Amen? Balikan nyo. At ang biyaya ng Diyos mula sa kanyang mga salita ang magtuturo sa inyo kung paano magtagumpay.
Amen? Kung paano magtagumpay. Lahat tayo, dumadanas yan. Amen? Kahit sino, kahit papano, kahit saan, kahit anong mga pagkalaban. Pero huwag natin panatilihin ang ganong damdamin, ang ganong kalagayan. Gapiin natin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen? 34, tingnan natin. Oh, 38. 38 ka na. Hanggang sa 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Sa mahirap, pag tayo ay umurong, hindi kalulugdan ng Diyos. May pag-asa ba kung umurong tayo? Wala. Maliban na lamang kung manumbalik at magsisi. Mga umurong, mga nawala sa paglilingkod, hanggang wala pa ang galit ng Diyos, may pagkakataon pa na. Basta't manumbalik at magsisi, amen, ay may pagkakataon pa. Pero kung madatnan sila ng galit ng Diyos, na itinakwil ang kanilang paglilingkod at ang kanilang pananampalataya, walang karuguran ng Diyos. Amen? At ang tema pa ng Biblia, hindi siya kalulugdan ng Panginoon. Verse 39, 40. Wala na. Mas 10. May termino akong nais basahin doon eh. 35, 34 nga, tingnan natin. 10:34. 10:34. 33. 32. 31. Ito. Kakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Kahawa-awa ka. Kung itinakwil mo ang iyong pananampalataya, kawawa ka. Kilabutan ka. Eh bago ka mag-isip na mawala sa paglilingkod at sa pananampalataya, kilabutan ka muna. Mahirap. Mahirap. Dahil ang kakamtin mo ay galit ng Diyos at parusa ng Diyos. Amen? Huwag natin itakwil ang ating pagkakatiwala. Huwag tayong manghina. Huwag tayong maging kadahilanan ng katitisaran. Isa rin yun. Naging katitisuran ka sapagkat hindi mo alam ang katuwiran ng Biblia. Amen? At naging matitisurin ka sapagkat hindi mo rin alam ang biyaya ng Diyos sa banal na kasulatan. Tingnan natin lagi ang biyaya ng Diyos. Tingnan natin lagi ang katuwiran ng Diyos sa mga bagay na ito na dinadala sa atin ng Panginoon. Amen? Na dinadala sa atin ng Panginoon. Tingnan natin yung positive side. Tingnan natin yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa atin sa mga bagay na ito. Kaya tayo ay mag-ingat ng ating sarili na huwag tayong madala ng anuman, kundi magpakalakas tayo sa salita ng Diyos. Ephesians chapter 6 verse 10. Katapos na po sa'yo, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen? Ito ang habilin ng Biblia sa atin. Paano tayo magpapakalakas sa Panginoon? Amen? Sa pamamagitan din naman ng kanyang mga salita. Verse 11.
Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Okay, ano ang gagamitin natin? Ito na yun, 12. Sapagkat ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Laban sa pamunuan. Against leadership. Amen? Leadership. Ano bang leadership ito? Principalities. Yan ang sabi ng Biblia. Kasi minsan may mga batas ang pamunuan na against the church. Amen? Pero ngayon, parang malaya pa ang church. Bakit? Ibang state ng estado ng pamahalaan at iba rin daw ang estado ng church. So, hindi nila pinakikialaman ang church pagdating sa mga batas-batas. May sariling batas ang iglesia ayon sa kanyang pagkakalatan. Pero naisulat kasi ito ang panahon ng Romano. Ang mga Romano, inuusig ang mga Kristiyano ng panahon na ito. Sabi niya, we are against principalities. We are against the government of men. Ang panahon na yun. Pero sa ngayon, hindi pa. Pero darating ang panahon, baka magiging laban tayo sa pamunuan ng sanlibutan na ito. Laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamahan, ng mga darong kaitaasan. Ayan ang mga kalaban natin. Kaya patuloy tayo magpakalakas. Magpapakalakas ka dahil ang kalaban mo ay espiritu. Magpakalakas ka ng iyong spiritual. Amen? Kalaban natin ay ang mga bagay sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Sino yan? Diablo? Kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan. Okay, ganun din yan. Sabi ng Biblia, nawa ay sana ay maging higit sa mga reasoning ng mga Pariseo at Skriba ang ating mga karunungan. Ibig sabihin, kahit paano daigin natin yung kanilang mga karunungan, mga pangatwiran. Pagdating sa mga bagay na ito, talunin natin, labanan natin sila ayon sa katwiran ng Biblia. Amen? At daigin natin sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. 13, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magkakatagal sa araw ng masama at kung magawang lahat ay magsitibay. 14, magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Truth. Salita ng Diyos na may sakbat na baluti ng katuwiran. Katuwiran sa salita ng Diyos. 15. Inyong mga paa ay may pangyapak na paghanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. The gospel of peace. 16. Kapayapaan yan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Faith. Na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagtitingas sa suligin ng masama. Amen? Pananampalataya, napakabisa. Depensa mo na siya at the same time, panglaban mo sa mga masamang espiritu o sa mga masasama. Hindi naman sinabi kung espiritu o sa mga nasa kalagayan naman. Pwede, basta tayo ay may pananampalataya. Kaya natin silang pagtagumpayan. 17. At magsiguha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at tabak ng espiritu na siyang salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang sekreto para pagtagumpayan natin ang sanlibutan nito. Amen. Salita ng Diyos. Mamasamang pita ng laman, salita ng Diyos. Amen. Yung mga masasamang gawa sa sanlibutan na ito, daigin po sila sa pamagitan ng salita ng Diyos. Amen. At yun na lang, isipin mo.
Pag nagawa mo ang isang bagay na ito at mahulog ka mula sa kamay ng Diyos, kakilakilabot na bagay. Kaya isipin mo, mangilabot ka, papuputuin ang isang gawang hindi naayon sa ating pananampalataya. Amen. Ingatan natin ang ating mga sarili. Sabi rin ng Romans 14:22, sa pananampalataya, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Amen. Ang pananampalataya mo sa iyong sarili ay ingatan mo. Amen. Ingatan mo. Ang mga bagay na nasa sa harap mo, huwag maging kadahilanan para matisod ka. Huwag maging kadahilanan para manghina ka. Tingnan mo ang biyaya ng Diyos. Amen? Unawain mo ang biyaya ng Diyos sa mga bagay na huwag kang paapekto, kundi bagos yung pagtuturo ng Espiritu ang unawain mo sa mga bagay na yun. Mapalad ang hindi umatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasangayunan. Ingatan natin ang ating pananampalataya sa harap ng Diyos, na huwag tayong mahulog, huwag tayong madaya ng sinuman, unang ang man. Amen. Humingi ka sa Diyos, hindi pa binibigay. Manghihina ka na ba ng iyong pananampalataya? Amen. Siyasatin mo yung sarili. Examine yourselves. Baka nga hindi pa panahon, iba na lang muna hingin mo. Ito na lang, bigay mo. Ang Diyos ay in the figure of a father. Amen. Ang Diyos ay parang isang ama, isang tatay. Ihingi ang kanyang anak ng tinapay, bibigyan mo ng ahas. Hindi ganun ang Diyos. Kung para sa iyo, ibibigay sa iyo ng Panginoon. At panghawakan mo lang iyong sinasampalatayanan, panghawakan mo lang ang mga bagay na salita ng Diyos, ang mga bagay na napatunayan mo sa Panginoon ay panatilihan mo. Amen? At huwag tayong papekto sa mga bumabagabag sa ating pananampalataya. Maraming babagabag sa atin. Maraming hihila sa ating pababa. Hindi natin inaasahan. Baka mamaya, asawa mo ba? Hindi mo aasahan. Baka mamaya, kapatid mo pa. Amen. Pero baka nga lang, nadadaya lang din sila. Kaya tayo, huwag tayong perfecto, huwag tayong matisod, kundi hawakan natin ang ating pananampalataya at ang salita ng Diyos. Lagi mo sinasabi, kung ikaw ay natisod, hindi ka pasakdal sa harap ng Panginoon. Santiago chapter 3 verse 2. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nakatitisod. Kung sino man ay hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal, ang gayon may kaya rin naman makapigil ng buong katawan. Amen. Ang tao madaling matisod. Kunting bagay lang, makarinig lang yan ng mura. Magpapantig ang tainga niya, gusto rin bumawi ng mura. Gusto rin bumawi ng mura. Hanggang sa magbangayan na yung magkapit-bahay, mag-aaway na. Mura lang yan, ha? Pero ang sabi ng Biblia, kung tayo ay hindi natitisod sa salita, tayo ay tatawagin sakdal.
Kung ikaw ay hindi natisod sa salita ng Diyos, ikaw ay magiging sakdal. Bakit? Naunawaan mo ang salita ng Diyos, sinasampalakayanan mo ang salita ng Diyos, kinikilala mo ang salita ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, hindi ka na matitisod. Amen? Unawain mo ang Biblia kasi baka mamaya binabasa natin ang Biblia, hindi natin iunawa. O baka mamaya naririnig lang natin ang Biblia, hindi natin pinag-aaralan. Napakinggan lang, mamaya ganun nga lang. Hindi mo inuunawa sa iyong sarili kung paano i-apply ang mga bagay na itinuturo sa atin mula sa Biblia. Amen? Kung paano i-apply para tayo ay hindi matisod, para tayo ay magtagumpay. Sabi niya, kung gano'n tayo isang taong sakdal, ang gayon, may kaya rin naman niyang makapigil ng buong katawan. Ano na? Dahil alam mo na ang salita ng Diyos, kaya mo nang kontrolin yung sarili mo. Alam mo ang salita ng Diyos, naunawaan mo ang salita ng Diyos, kaya mo nang kontrolin yung emosyon mo. Kaya mo nang kontrolin yung galit mo. Kaya mo nang kontrolin yung init ng ulo mo. Huwag tayong padaig sa laman. Amen? Dahil tayo nasa laman pa, madaling mainis. Ang laman na ito, madaling mainis, madaling mautsukan ng galit, madaling mahikayat ng kung ano-anong bagay. Amen? Pero kung mayroon kang salita ng Diyos, kaya mong kontrolin ang sarili. Amen? Kaya mo na yung kapitbahay mo, tuturuan mo yan, ikaw pa ang masama. Dahil iba ang katuwiran niya eh. Diba? Iba ang katuwiran niya. Kung hindi mo siyang makontrol, control yourself. Amen? Ayon sa katuwiran ng Biblia. Ayon sa salita ng Diyos. At sa pamagitan nun, mapagtatagumpayan natin siya. Mapagtatagumpayan natin ang sanglibutan. Sapagkat sa mga bagay na ito, dito tayo tinuturuan ng mga salita ng Diyos. Acts 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Amen? We are in the church. Binili tayo ng Diyos ng kanyang sariling dugo. Amen? Pawawalan mo ba ng halaga ang dugo ni Kristo sa pamagitan ng chismis? Diba mas mahalaga pa ang dugo ni Kristo kaysa sa mga sa kanila? Na ang dugo ni Kristo ang naglinis sa iyo. Amen? Ang dugo ni Kristo ang siyang nagpahayag sa iyo ng kaligtasan. Ang dugo ni Kristo ang nagdala sa iyo sa pananampalataya. Mawawalan mo ba ng halaga ang paghihirap ni Kristo alang-alang sa iyo dahil lang sa kapitbahay mo? Okay? Kung tinayaan, ang dugo ni Kristo ay napakahalaga para lang sa maliit na bagay. Huwag natin hayaan. Kaya huwag tayong pa-apekto karingban. Amen? Huwag tayong pa-apekto kahit sa mga bagay na nakikita natin. Ang tignan natin ay ang biyaya ng Diyos. Ulitin ko, ang makita natin nawa ay ang biyaya ng Diyos. Amen? Ang biyaya ng Diyos. Dahil sa Eva, nadaya siya ng ahas dahil hindi niya napatunayan sa kanyang sarili ang bilin ng Diyos. Kaya siya nadaya. Pero sa atin,
Kung ang mga salitang nababasa natin at naririnig natin ay nauunawaan natin mismo sa ating sarili, hindi tayo madadaya. Nadaya si Eva. Bakit? Sinabi ni Eva sa Diyos. Kasi itong si Ahas, dinaya niya ako, kaya ako kinaya. Ano ba ang nangyari? Nakipag-usap itong si Serpente kay Eva. Sabi niya, makakakain daw, sabi ni Eva, makakain daw kami ng mga pagkain, wag lang sa punong kahoy ng pagkalam ng masama at mabuti. Amen. Kasi hindi directly ibinigay kasi ang utos kay Eva, kundi kay Adan. Sinabi rin ni Adan doon kay Eva. Sinabi niya, hindi kami makakain ng puno ng kahoy ng pag-alam ng masama at mabuti. Sinabi ni Satanas ngayon, ng serpente, hindi kayo mamamatay, sabi niya. Kundi pagkos makakaalam kayo ng masama at mabuti na kayo ay magiging parang Diyos. Ang galing ng pandaya ni serpente. Nakapag-isip na yun. Amen? Nakapag-isip na yun si Eva. Parang magiging Diyos. Nadaya si Eva. Bakit? Sa mga salitang mapanghinaya, mga salitang inverted words, sinasabi nila, tinwist ang salita. Amen? Tinwist nila ang salita. Amen? Kaya siya nadaya. Ganon din. Ang tukso ng kaaway, ganon din sa atin. Gaya ng tukso din ng kaaway sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, ang daming tukso ng kaaway sa ating Panginoong Kristo. Tatlo. Hindi na lang. Hindi na. Una, gawin mong tinapay ang batong ito. Kasi gutom na siya, 40 days, 40 nights fasting. Gawin mong tinapay ang batong ito. Sinabi ng Panginoon, nasusulat, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, hindi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ang pagtagumpayan niya, amen? Paano niya pinagtagumpayan? Galing sa salita. Alam ng Panginoon ang salita. Ikalawa. Ano yung ikalawa? Amen, amen. Gamitin niyo yan. Napanlaban niyo sa mga panlilinlang nila sa inyong mga pananampalataya. Sabi niya, magpatihulog ka kung ikaw ay anak ng Diyos, magsusugo ang iyong ama para saluhin ka ng iyong anghel. Saluhin ka ng anghel. Ano ang sinabi ng Panginoon? Hindi ko rin. Yun yata. Huwag mong tutoksin ang Panginoon mong Diyos. Yan ba yun? Sa Matthew 4, naglantiwan yung Matthew 4. Okay, mamaya tingnan natin. Pangatlo. Tama. Huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Yung pangalawa. Huwag mong tuksoin ang Panginoon mong Diyos. Okay? So, ang galing na natin Panginoon. Alam niya kung paano sawatain yung mga pandayang salita ng kaaway. Bakit? Maraming mga mag-uusik sa atin ngayon na pasasamain ang salita, ang Ebanghelyo ni Kristo. Pangatlo, sabi ng kaaway, nakikita mo ang lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Ang ganda, di ba? Yayaman ka, lalagay ka sa kapangyarihan. Ang ganda. Ibibigay ko sa iyo. Sabi ng Diablo, sambahin mo lamang ako. Ang galing ng ating Panginoong Kristo.
isang salita lang ng ating Panginoong Kristo, walang may balik ng pangungusap ng kaaway. Sinabi niya, sa Diyos ka lamang sasamba. Nasusulat, sa Diyos ka lamang sasamba. Galing. Kaya tayo, mag-isip tayo, kung may nakita tayo mga bandayan ng kaaway, anong salita ng Diyos ang ipang gagawin mo sa kanila. Nung nabanggit yun ng ating Panginoon Kristo, natalo si Diablo, umalis. Nagtagumpay ang ating Panginoon Kristo. Amen? So ganun ginawa tayo. Bilang mga alagad ni Kristo, pagtagumpayan natin anumang bagay na tukso na dumarating sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Magpakalakas tayo sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Huwag natin itakwil ang ating pagkakatiwala na may dakilang gantimpala. Ingatan natin ang ating pananampalataya sa ating sarili sa harap ng Diyos. Sapagkat sa mga bagay na ito, ang Diyos ay magkakaroon ng kapurihan at karugulan sa ating lahat. Amen? Kung sinabi niya sa Diyos ka lamang sasamba, na-rebuke ang kaaway, nawala ang Diablo, iniwan siya ng Diablo. Nagtagumpay ang ating Panginoon. Amen? So ganun din tayo, pagtagumpayan natin ang sa anumang pagkakataon, sa anumang pamaraan. Amen? Anumang pagpapasama nila sa mga bagay na ating sinasampalatayanan, kung nakitaan naman natin ang katunayan, bakit natin itatakwil? Bakit natin ipagkakagulo? Amen? Galatians chapter 1 verse 6. Tingnan natin. Ako'y nawamangha na kayo dalhin yung nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Verse 7. Na ito'y hindi ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Kaya noon pa, meron na to. Dahil sa espiritu ng kaaway. Amen? Nagsimula niya kay Eva. Yung ebanghelyo ng Diyos na iniutos kay Adan, tinwist ng Diablo, ng serpente. Amen? Kaya nadaya sa Eva. Yung panahon nila Apostol Pablo, nila Apostol Pedro, meron pa rin. Dahil ang espiritu nga ng Diablo ay nananatili. Amen? At lalo ngayon, baka mas magagandang mga pangako pa ang bibitawan ng mga nagpapasama ng ebanghelyo ni Kristo. Amen? Yung mga nagpapasama ng ebanghelyo ni Kristo. Ano ang ating paniniwalaan? Ano ang ating sasampalatayaan? Ang sanlibutan ay nagbibigay ng mga magagandang bagay. Amen? Magandang bagay, kapalit ng paglilingkod mo sa sanlibutan at maapektuhan ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Kaya mas maganda talaga yung mga may business. Hawak ninyo oras ninyo, hindi kayo apektado ng sanlibutan. Amen. Pag-isipan niya. Pag-isipan niya. Hindi kayo magpapasakop sa mga amo-amo. Kasi mga amo, kahit linggo, papupuntahin ka niyan kasi ang hanap niyan, kita. Diba? Pero kung ikaw ang amo, hawak mo sarili mo, kaya mong ipaglingkod ang sarili mo sa panahon na inilaan mo para sa Diyos. Amen.
marami ang mga tao, marami ang mga mananampalataya, lalo na yung hindi natin kasama sa pananampalataya na pinapasama ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Pinasasama nila ang mga bagay na ito. Gaya na lamang ang sinasabi ng iba. 2 Peter chapter 3 verse 3. Nalalaman ko na ito na sa mga uling araw, magsusumarito ang mga manunuya na may pagkuya na nasisilangan ayon sa kanilang masamang pita, verse 4. Yung mga manunuyaw na magsasabi, saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na kaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ng paglalang. Ito, yung mga mockers, mas na sabi sa Tagalog Tagalog ba? Manunuya. Ayun. Mga manunuya, salitang Tagalog. Yung mga pinapasama nila yung Ebanghelyo ni Kristo. Ang sinasabi nila, wala pa yan, matagal pa yan. Ang pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Paano yung mga sinabi ng mga taong ito, mga manunuya? Anong sinabi nila sa mga mananampalataya noon? Saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito? 50 years na, wala pa. Sabi nila, 100 years na, wala pa. 400 years na, wala pa. Nasaan na? Magbabago pa tayo ng ating pananampalataya. Hindi. Dahil tayo ay sumasampalataya sa salita ng Diyos. Amen? Sabi niya, ang pinangahawakan kasi ng mga manunuyang ito, wala itong nagbago. Wala nagbago. Yung pamalaan ninyo ng Korino hanggang ngayon, ganun pa rin. Amen? Yung pamalaan ng tao, ganun pa rin. Asan yung sinasabing magkakaroon ng baha? Wala. Kasi nung panahon sila wala pang masyadong kalamidad. Panahon nila, wala pang kalamidad. Amen? Sila, nakapag-isip sila ng gano'n. Pero sa atin, huwag tayo mag-isip ng kung ano man. Bakit? Ang mga tanda sa banal na kasulatan, na tanda ng pagparito ng ating Panginoong Kristo, ay nakikita na natin ng malinaw. Amen ba? Malinaw. Nakikita na natin ng malinaw ang lahat ng mga bagay. Amen? Nakikita na natin ng malinaw ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa mga ipinahayag ng ating Panginoong Kristo. Sunod-sunod na, baha, ang lindol, ang salot, ang digmaan, involved na lalo ang Israel. At sabi ng Biblia, kung makubkub na ang Israel, ayun na nga. Pero ngayon, hindi pa nakubkub ang Israel. Amen? May ceasefire pa. Nagwawagi sila. Amen? Kahit antitik na bansa, nagwawagi sila. Ngayon ito, may ceasefire. Tingnan natin kung ano ang susunod na ceasefire. Tingnan natin ang nakasunod. Ito na kaya yung kapayapaan na sinasabi? Ito na kaya? Pag-aralan ba natin? Bantayan natin, amen, ayon sa nakasulat. 4 na araw na ceasefire. Pinayagan na ba yung extension? May extension ba? Wala pa. Wala pa. Tingnan natin. Ang sa akin,
pinag-aaralan mo pa. Amen. Kung paano magaganap yung biglang pagkawasak. Amen. Yung biglang pagkawasak. Bale, i-share ko naman sa inyo kung ano yung mga napatunayan ko sa Biblia at sa mga kaganapan sa mga bagay na ito. Amen. Kung panahon na nga or may ano pa, may kunti pa. Sabi ko kasi noon sa isip-isip ko, ang kapayapaan ay magaganap lamang kung pakawalan ng Hamas ang kanilang mga bihag. Kasi titigil ang Israel. Or magaganap ang kapayapaan kung maubos ang Hamas. Pag-ubos ng Hamas, di payapa, di ba? Or magkakaroon ng kapayapaan kung ma-realize ng Israel na masama na ang tingin sa kanila ng mga tao at titigil siya ng pakikipaglaban sa Hamas. Pag tumigil siya, pinag-aaralan ko, baka yun na ang kapayapaan. Baka yun ang simula ng kapayapaan. Pinag-aaralan ko pa lang. Hindi ko pa pinakupad. Kayo rin sa inyong sarili. Amen. Pero itong 4 days na ceasefire, baka hindi pa nga. Okay? Hindi pa. Pero ang digmaan, nandiyan na. Talagang konting-kunti na lang. Konting-kunti na lang. Prediction pa ng iba, dito naman magkakagera sa Pilipinas at ng China. Saan tayo pupunta ngayon? Saan tayo papunta? Ang mundo ay nasa panganiban at kinakailangan natin na ating matibay na pananampalataya upang tayo ay kalugan ng Diyos at iligtas ng Diyos. Sa pananampalatayang ito, wala tayong lugi. Amen? Kung tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya, wala tayong kalugihan. Parehong pangako ng Diyos ang tatanggapin natin, mamatay man o sa mga buhay. Amen? Kaya magpatuloy tayo, ingatan natin ang ating pananampalataya, papagtibayin natin ang ating luhang banal na pananampalataya. Judas chapter 1 verse 25. May magandang talata rin kay Judas. Kala nyo, masama si Judas. May magandang tema din siya. Ayan ba yun? Tingnan ko. $20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu. Amen? Panatilihin natin, pagtibayin natin ang ating pananampalataya. Hindi tayo talo sa ating pananampalataya. We both win. Buhay man, patay, tayo ay may pananagumpay sa ating pananampalataya. Kaya na manalangin lang sa Espiritu, 21. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos, na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Kristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Balakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos, salamat sa Panginoon sa mga biyaya niya sa mga salitang ito na sa atin ay nagbibigay pahayag ng kanyang biyaya at kagandahan. Tayo po yung magsikanto. Tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat sa iyo. Keep on
banal po ito, Diyos. Sa paghaling ito, mahal ka pag-uli. O God, na nagpapakatibay at ipapakalakas ang lubhang banal na pananampalataya sa wala kaming ibang sasantikan, kundi ang iyong mga salita. Ito ang aming pag-asa, ito ang aming kalakasan. Ito, O Diyos, ang sa amin ay nagiging katibayan at katunayan sa mga pangako mo. Panginoong Sus, sa aming pananampalataya ay marami na ba kaming napatunayan. Ikaw ang Diyos ng mga pangyarihan. Ikaw ang Diyos na nakapagligtas. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na biyaya na sa amin ay binigay mo. Ikaw, Panginoon, ang nakila sa lahat ng lahat. O God, kaya Panginoon, sa umaga nito, sa tanghaling ito, kami ay naghahayag ng aming katapatan at pananampalataya sa iyo. Panghawakan mong matibay ang bawat isa, Panginoon, na hindi namin itakwil ang aming pananampalataya, sapagkat kakailangan na bagay ang mahulog mula sa iyong panghawakan. Panghawakan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, na mapangingatan namin ang aming sarili sa aming pananampalataya. At kami, O Diyos, ay magkaroon ng lubos na katunayan. At kami ay huwag mag-alinlangan sa lahat ng mga salita mo. Kung ano man ang ipinahayag mo at ipinapaunawa mo sa amin, ay siya nga ang mangyayari at siyang magaganap. At siya naming isinasakatuparan, Panginoon, sapagkat siya ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin, na kami ay manatili sa aming katayuan sa iyo, sa paglilingkod, sa kabanalan, sa katuwiran, at sa lahat ng mga bagay nito. Kaya, O Diyos, salamat po sa mga salita mo na patuloy mo sa amin inihahayag upang maging katibayan at kalakasan sa amin. Salamat po sa lahat ng ito, O Diyos, na kami ay patuloy na naghahayag ng aming mga gawa. Lalong-lalo na kami ay nagpapakababa sa iyong harapan, O Diyos. Linisin mo kami lagi sa pamagitan ng tubig ng iyong mga salita. At gawin mo kaming dalisay sa iyong harapan. Gawin mo kami, Panginoon, na maging puro, God, na walang halong anuman ng layaw ng sanlibutan na ito. Hindi bagkus, naturuan na, nalinisan na ng iyong dalisay na salita. God, bawat isa sa amin, O Diyos, ay panatilihin mo sa kapayapaan at panatagan upang anumang bagay ang marinig namin o makita namin ay hindi kami mapagabag, hindi bagkus makita namin ang biyaya sa lahat ng ito. At paano mo kami ay pinahalagahan at sa pamagitan namin, O Diyos, ay pinangyayari mo ang iyong mga pangako. At tila ka, O Diyos, niluluwalhati ka namin at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga bagay nito. Panginoon, itinutulog ko sa iyo ang bawat kaluluwa, ang bawat isa sa amin na nalito sa pagpuringan na ito. Pag-ingatan mo kami lubos. Palayain mo kami sa mga karamdaman. Palayain mo kami sa anumang bagay na bumabagabag sa aming pananampalataya. Palayain mo kami, O Diyos, sa anumang bagay na nagpapahina sa amin. O God, hindi Pagpapos, napagtagumpayin mo kami sa
sa amin, O Diyos, ay bumubulo. Sa amin, Panginoon, ay nanuniyak. O Diyos, salamat po sa mga kapatid, O God, na patuloy sa kanilang pagkilos, patuloy sa kanilang malasakit sa iyong gawain. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, at patuloy mo sila, O Diyos, karabagan ang mga bagay na kanilang tinatangkid, hindi Panginoon. At ikaw, O Diyos, nawa, patuloy na maghayag sa kanila ng iyong mga bubuting gawain at ng iyong kadakilan. Sa iyo, Diyos, ang kapurihan at ang kaluwalhatian sa pangalan ng Jesus. Amen. Ibinabalik sa iyo ang marapat sa iyo. Ngayon ito ay sagrato. Dahil mo ang bawat isa ang iyong biyaya at pagpapala. Ang lahat o Diyos ay pataan sa iyong pagkakas at sa iyong pagkilos. At ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy kong lutuban ng Espiritu, ang pag-iingat, ng mga buting kalusugan, ng kagalingan, Panginoon Jesus, at ng paglago ng kanilang mga talagpagpil. Tuwing po Diyos, lahat ng bagay ito at pagkalong mo nawa, siksik-liglig at mahahabaw para sa iyong mga lingkod at sa iyong mga banal ng mga kaloob. Purihin mo. Amen. Tapusan mga kapatid, kayo aming pinapanghigan at inaaralan sa Panginoong Jesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad upang kayo pagsipanagala ng higit at higit. Magpakalakas kayo sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ibigay ang ating Panginoong Kristo ng pag-ibig ng Diyos at ang paikipisan ng kanyang banal na Espiritu ay sumating naman lahat sa pangalan ng Jesus. Amen.